Bago natin simulan ang kwento, baka naman mga kaermitanyo, huwag nyo munang skipan ng ads ang mga video natin. Malaking tulong yan para sa akin. Yun lang, upang maging tuloy-tuloy muli tayo. Simulan na natin ang kwento. Sagot naman ni Noli. Kasabay ng pagwika ni Noli ay ang agaran nilang pagsugod nila Danilo sa mambabarang. Hindi pa noon nangingibabaw sa katawan ni Noli ang wangis ng diwata, alinsunod sa kanilang plano. Nang masilayan sila ng matandang lalaking papasugod, agaran din naman itong humanda sa kanyang upinsang pag-atake. Nang tuluyan ng makalapit si Noli sa mambabarang, agaran din naman niya itong pinaulanan ng pagsapak sa buo nitong katawan. Habang ginagawa ni Noli ang bagay na yon, gulat na gulat noon si Danilo nang hindi tinabla ni Noli ng atake ang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nahawakan si Noli nito sa kanyang liig. Walang sabi-sabi, bigla siya nitong ibinalibag sa lupa na para bang isang kahoy. Dahil sa sobrang lakas ng ataking binitawa ng mambabarang, ay halos dumilat ang mga mata ni Noli dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Matapos yan, agad din namang sumugod sila Danilo upang siya'y tulungan. Habang naging aktibo ang labanan sa pagitan ng mga babaylan at ng mga aswang na mambabarang, hindi inaasahan noon nila Manong Duming ang ritual na ginagawa ng angka nito. Bago pumatak noon ang 12:00 ng gabi, unti-unti nang nagsisilabasan ang mga mambabarang, nakasama ng 2 matanda. Sa pagsilay nila Manong Duming sa mga ito, agad din naman silang dumistansya sa mga kalaban upang pagmasdan ang buong paligid. Habang sinispat nila ang mga mambabarang na yon, napansin nila Manong Duming na iba na ang kinikilos ng mga ito. Animoy may sapi ang mga mambabarang na lumabas ng kubo noong mga panahong yon. Manong Duming, hindi ordinaryo ang mga mambabarang na yan. Nararamdaman kong merong ibang nilalang ang nakatira sa kanilang mga katawan. Mag-ingat tayo, Manong, dahil hindi natin hawak ang sitwasyon na yon. Wika ni Noli. Oo, Iho. Basta sundin mo lang ang plano. Magiging maayos ang lahat. Alam mo na kung kailan ka dapat magpakitang gilas. Kung kaya't gawin mo ang iyong makakaya upang makuha ang iniingatang agimat ng mambabarang. Sagot naman ng ermitanyo. Matapos nilang makapag-usap, muli na namang tumaas ang tensyon sa paligid. Kitang-kita nilang lahat ang pagkain ng lupa ng lahat na nilalang na kanilang makakalaban. Dahan-dahang namumula ang mga mata nito sa kadiliman at unti-unti nilang nasisipat ang paghaba ng maitim nitong mga balahibo. Matapos nila itong masilayan, tuluyan nang napadapa sa lupa ang mga mambabarang. Ilang minuto pa ang makalipas, laking gulat na lamang nila Manong Duming nang masipat nilang naging mga sigbin ang mga mambabarang na kanilang mga kalaban. Halos hindi napigilan ni Tonyo ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso dahil sa kanyang mga nasilayan. Alam niyang bihasa sa pakipaglaban ang mga taong naging sigbin dahil minsan na niya itong nakalaban. Maniwala man kayo o hindi, kayang pumatay ng ganong nilalang ng kahit na anong taong merong malalim na aral o malakas na karga sa kanan. Hindi ito gaanong naapektuhan ng mga dasal
o kahit anong pangontra. Ang tanging makakatalo lang sa mga sigbi na yon ay ang pagputol ng dalawang buntot ng mga ito. Dahil yun kasi ang pinanggalingan ng kanilang mga lakas. Dahil alam ni Nuling hindi tatablan ang mga sigbin ng mga ordinaryong patalim kung kaya't wala siyang pagpipilian, kundi tawagin ang kampilan ng mga diwata. Pinakita na rin ng ermitanyo ang dalubhao nang siyang nagsisimbolo sa bastong trobongko. Dahil sa silang tatlo lang ang merong mahiwagang armas, kung kaya't wala silang pagpipilian, kundi harapin ang mga ito. Nang tuluyan ng makapagdesisyon si Nuli, agad din naman siyang nagpapakawala ng mga inkantasyon upang mataglay ang marka ng mga diwata. Habang ito ay pinapakinggan ng mga mambabarang, panay naman ang pagngisi ng mga matatanda sa kanilang mga naririnig. Tingnan mo nga naman, meron palang bunggaitang nilalang ang mga babay lang ito. Ako'y napahanga sa iyo, iho, dahil kahit ako may hindi ko nagawang maamoy ang panganib na dugo sa iyong kalooban. Mahusay ang iyong pagkukubli kung kaya't labis akong humanga. Wika ng mambabarang. Hindi naman ito pinansin ni Nuli, bagkus pinapatuloy niya ang kanyang inkantasyong sinasampit. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang binalot ng kadiliman ang buong paligid. Nang masipat ito ng dyablo ng kagubatan, agaran din naman itong sumuot sa kinaroroonan ni Nuli. Nang masipat ito ng dyablo ng kagubatan, agaran din naman itong sumuot sa kinaroroonan ni Nuli. Nang masipat ni Nuli ang napakabilis na dyablo, pinili niyang palitawin ang kampilan ng mga diwata upang sanggain ang ataking gagawin nito. Nang tuluyang tumanday sa kanyang tabak ang kuko ng dyablo, doon nasilayan ni Nuli ang mga insektong namamahay sa bunganga nito. Matapos niya itong makita, agad din naman itong ibinuga sa kanyang mukha ng dyablo. Dahil sa ginawa ng dyablo, wala nang nagawa si Nuli kundi magpupumiglas doon sa nilalang na kanyang kinakarap. Nang makahanap siya ng pagkakataong iwas-iwas ang dyablong yon, agaran din naman itong ginawa ni Nuli upang tuluyang makawala dito. Sa pagtakas ni Nuli sa kamay ng dyablo, pinili niyang pahiran ng langis ang kanyang pagmumuka upang hindi makapasok ang mga gumagapang na mga insekto. Matapos niya itong gawin, muli niyang ibinaba ang kanyang kampilan upang kargahan ng mga dasal na marka ng mga diwata. Kasabay ng paggawa dito ni Nuli ay ang pagbabago ng kanyang wangis. Biglang nagkaroon siya ng nagbabagang mga simbolo sa batok na maging ang pinuno ng mambabarang ay nagulat sa kanyang ginawa. Kasabay ng paglitaw ng mga marka sa kanyang batok ay ang muli niyang pagtaas ng kampilan. Habang ikinumpas niya ito sa hangin, panay naman ang paglipad ng dyablo doon sa himpapawid. Nang tuluyan ng makapaghanda si Nuli, pinili niyang iwinasiwas ang kanyang armas doon sa mga sigbin sa kanilang mga paligid. Lahat ng sigbing tinatamaan ni Nuli ng kanyang kampilan, halos kainin ito ng apoy dahil sa pagliliyab ng kanilang mga sugat. Nang magkaroon siya ng pagkakataong sumugod sa dyablo, agaran din naman niya itong isinagawa.
Sa pagtama ng kanyang kampilan sa katawan ng dyablo, agad rin naman niya itong binubunot. Hindi na nakalapag noon ang dyablo dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Samantalang sila Manong Duming at Mang Carpio naman ay abalang-abala sa pakipaglaban sa mga sigbing umiikot sa kanilang pangkat. Dagdag pahirap din sa kanila noon ang pagsali ng ulupong sa digmaan. Sa kasamaang palad, may ilan sa mga kaanib nila Manong Duming na nooy mga sugatan na. Ang iilang mga kasama nila noong nadakip ng dambuhalang ulupong ay halos mamamatay na ito dahil sa mga tama. Nakawala ito matapos magapos ng ermitanyo ang nilalang ng ilang segundo, gamit-gamit ang kanyang trabungkong baston. Habang patuloy na nangyayari ang ganitong mga kaganapan, panay naman ang pagtawa ng suring mambabarang. Animoy labis itong nagagalak sa mga kasama nila Nuling, halos gumagapang na sa lupa. Kahit nais man nila Manong Duming na kalabanin ang dalawang matandang yon, ay hindi nila ito magawa-gawa sa kadahilan ng punong-puno ng kanilang mga kamay sa mga kalaban. Dagdag diging pahirap sa kanila ang dalawang malaturong nilalang na walang habas sa pag-atake. Ermitanyong Duming, kami na ho ang bahala sa mga halimaw at sa mga sigbin. Harapin nyo na ho ang matandang nangangalaga sa ulupong upang makatulong na sa atin si Nuli. Sigaw ni Tonyo. Nang marinig ito ng ermitanyo, pinili nitong ubusin ang mga sigbing kanyang nadakip. Kahit punong-puno na ng mga sugat ang katawan nila Tonyo, buong tapang pa rin nilang hinaharap ang kanilang mga kalaban. Nang makahanap ng pagkakataon sila Manong Duming, agad rin naman niyang nilisan ang kinaroroonan ng kanyang grupo. Pinili niyang tunguhin ang matandang nangangalaga sa ulupong upang kitilan ito ng buhay. Nang masipat ng matandang babae ang pagsugod ng ermitanyo, bigla itong sumipol na parabang nagtatawag ito ng katulong. Dahil sa ginawa ng matandang yon, agad din namang lumapit sa kanya ang mga alipin niyang mga sigbin. Sa paglapit dito ng ermitanyo, kitang-kita niya ang pag-angil ng mga sigbin na nasa harapan ng matandang babae. Habang ito'y nasa kanyang harapan, panay ang paghimas nito sa kanyang sigbin ng kanyang kinatatayuan. Sa pagkakatanda ni Manong Duming, nasa 5 ang bilang ng sigbing nagbabantay sa matandang yon. Dahil sa wala na siyang pagpipilian, pinili niyang sugurin ito ng buong tapang. Gamit-gamit lamang ang bastong trabungko at ang kanyang mutyang nagbibigay lakas sa kanyang katawan. Buong lakas na hinarap ni Manong Duming ang mga mandirigmang sigbin na nasa paligid. Sa bawat paghataw ng kanyang tungkod sa mga ito, ay hindi nangahas ang mga sigbing salagin ang kanyang pag-atake. Nang masilaya ng ulupong ang pagtatangga ni Manong Duming, agad rin naman itong gumapang pabalik sa matandang babae. Sa sobrang bilis ng ahas, ay halos minuto lang ang pagitan nang tuluyan itong mapuluputan ang nangangalaga sa kanya. Pinili ng ahas na yun na puluputan ang matandang babae upang salagin ang papasugod na ermitanyo. Sa paghataw dito ng ermitanyo ay halos hindi tumalab ang kanyang baston dahil sa makakapal na kaliskis ng ahas. Matapos niya itong gawin, agaran din namang gumanti ang higanting ahas sa kanya sa pamamagitan ng mahaba nitong buntot. Okay, hanggang dito na muna mga kaermitanyo at isusunod natin ang fight dahil may mangyayaring masama sa kanilang pangkat.
Yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng ermitanyo.